Sino rito ang gustong madaluyan ng pagpapala? Hallelujah! Kaya ating pag-aralan mabuti ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. Sapagkat, sabi po sa Matthew chapter 7, tingnan nga natin. Pakibasa, at ay, nako. Sabi nga natin last Wednesday, mabuti pang sabihan ka na ni pastor ngayon kaysa sabihan ka ni Jesus Christ later on, away from me, you evildoers, I do not know you. Hello? Kaya mas mabuti pa na ngayon pa lang, makinig na lang kayo sa akin. Amen? Kaysa si Jesus ang magsabi sa inyo, pagdating ng oras, na alis ka nga sa harapan ko, ikaw na gumagawa ng masama, hindi kita kilala. Kaya sabi niya, not all who says, Lord, 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 will enter into the kingdom of heaven. Sino rito gustong pumasok sa kaharian ng langit? Ha? Ano po yung kaharian ng langit? To do the will of the Father. Hello? Hindi mo kinakailangan mapunta sa langit para maranasan mo ang langit. Amen po ba? Ang sabi po sa itinurong dasal sa atin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, saan daw? On earth as it is in heaven. Amen? Dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin ang langit kung tayo po ay marunong sumunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen po ba? Sabi po sa Leviticus, First Samuel. Tingnan niyo po. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? Pakibasa lang malakas yung kasunod. Laksan nyo. Yan. To obey is better than sacrifice. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung obedience natin. Pagsunod ang nais ng Diyos. Amen po ba? At isa sa mga prinsipyong ito na dapat nating matutunang mabuti, ano po ba ang dapat na gawin natin sa ating pag-iikapo? Kaya ang topic natin sa umagang ito, truth about? Okay. So in Malachi chapter 3 verse 10, tingnan niyo po ito ha. Ano po sabi? Bring the whole tithe into the storehouse. Ano yung storehouse? Ito po. That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord. And, ano yan? See if... Wow. Anong mas marami? Pintuan o bintana? Ano daw bubuksan? Ha? Bintana. Tapos, ang explanation niya pa rito, floodgates. Ako po, civil engineer. Gumawa po kami ng dam. Pag binuksan mo ang floodgates, rumaragasa ang tubig. You can just imagine na kapag tayo ay sumunod dito, rumaragasa din ang pagpapala. Ha? Sabi nga, and see, open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Siksik, liglig at aapaw. Oh, and I will prevent pests from devouring your crops
and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Sino may gusto nun? Sabi mo ako. Okay, so ilagay natin ang ating isipan. If you realize this as truth, then I want you to refocus. Ano uling gagawin pagka nag-refocus? Rebuild and renew. Amen? Not all of us is a good tither. Hello? Lahat po tayo na nandito, hindi po tayo naging faithful pagdating dyan. Okay? Pag-aralan po natin sa umagang ito. Alright. In the Old Testament, God has given the law in tithing. Bakit? Number one, demonstrate trust and obedience to God. Number two, support the priesthood and Levites. Sapagkat ang mga Levites noon ay kasama po sa tribe of Judah. Okay? At sila po ang pina-full-time to take care of the tabernacle. Wala po silang parteng lupa sa kanilang mga tribo. Kaya ang utos ng Diyos, lahat kayo na 12 tribo, magbibigay ng 10% dito sa simbahan para may magamit ang mga Levita. Maliwanag po ba? Alright. Number 3, fund national festivals and celebrations and also provide for the poor, putting everyone to unity. Okay? So, ang tanong ko sa inyo, ito pong pag-iika po ba ay utos o hindi? Utos po siya. Amen? Dapat man sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit natin kailangan sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit natin kailangan sundin ang kalooban ng Diyos? Para? Huwag maligaw, ano pa? Yung binasa natin kanina, ano ba naman kayo? Para mapabilang ka sa kaharian ng langit. Ay? Mabilis ba ako magsalita? Di ba yun ang question? Not all who says, Lord, 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 will enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung bubang pag-iika po ay will ng Diyos o hindi? Will ng Diyos. May purpose po siya eh. Yung po bang mga ibinibigay nyo rito, ginastos ni pastor? Hindi eh. Nakita nyo naman po yung simbahan natin. Nagawa lahat. Umuulan, hindi tayo nababasa. Amen? Hello? At siyempre, kaming tatlong pastor ay full-time kami. So, binibigyan ninyo kami ng aming mga pangangailangan. Nakasuporta ang simbahan. Dahil yun po ang purpose ng pag-iika po natin. Amen po ba? At hindi lamang po doon nagtatapos, meron po tayong mga gawain, missions, doon din po, gagastusan din po ng simbahan yon. Maliwanag po ba? Bakit natin kailangan sundin ang kalooban ng Diyos? Para mapabilang sa kaharian ng langit. Pag sinabi natin kaharian ng langit, that is the government. You become a citizen of heaven. Hello? If you follow the president, okay, you become a citizen of his kingdom. Ganun lang po kasimple. Okay? Kaya lang, yung gobyerno natin dito, mga kapatid, kaya nga po, nagkakagulo ngayon eh. Kasi, ang pinapaboran yung sumusunod sa presidente. Tama? Eh, ganun din po yung prinsipyo ng Diyos eh. Pag sumusunod kayo sa akin, sumusunod kayo at kabilang kayo sa kaharian ng langit. Amen po ba? Hello? Ayan. So, Matthew 7:21, yan ang sinasabi niya,
Hindi lahat ng tao ay papasok. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay kanyang anak o kabilang sa kanyang kaharian. Kaya dapat po marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Meanwhile, in the New Testament, acknowledging God's provision. Number 2, supporting the church and its ministry. Number 3, giving back to God. And number 4, spiritual motivation. Kung titignan po natin ang New and Old Testament, pareho lang po ang purpose niya. Nawala lang yung salitang Levites. Amen? Now, ano po ba talaga ang pinag-uusapan pagdating sa tithes? Pera po ba? Hello? So, we will going to scrutinize the truth about tithing. Number 1 truth, tithing is nothing to do with just money. Yes, kasama po ang pera, pero hindi lamang po doon nagtatapos sa pera. Okay? Pastor, sigurado ka sa sinasabi mo? Tama na may pera, pero hindi po lamang doon ang ibig sabihin ng tithing. Okay? Ang tanong po, number 1, do God need something from us materially? Pag-isipan niyo po, may pangangailangan po ba ang Diyos sa atin pagdating sa material na bagay? Sino rito ang naniniwalang meron? Sino naniniwalang wala? Can you shout amen? Amen. God created everything. Anong kailangan niya sa atin? Hello? Ano ang kailangan niya sa iyo at sa akin? Wala. Ay. Meron po bang pangangailangan ng Diyos na tayo ang magpo-provide? Think about it. Para bang pag nagbigay tayo ng tithes natin, utang na loob ng Diyos sa atin yun, sasabihin ng Diyos, ay salamat anak, makakapag-Jollibee ako. Ay naku, salamat anak, naku, kailangan ko yan. Wala pong pangangailangan ng Diyos. Hallelujah. Now, ang tanong pangalawa, pakibasa, woo! Ayan. E di, nagbigay ka na ng 10. Natira sa'yo, 90%, tama? Ang tanong ko, yung 90% na naiwan sa'yo ba yon o sa Diyos pa rin? Yung naiwan na 90%. Kasi nagbigay ka ng 10 eh. Naiwan yung 90%. Yung 90%, sa'yo ba yon o sa Diyos? Sino naniniwala sa Diyos? Sa Diyos! Ang sabi po ng Job, dumating po tayong hubad sa lupa, aalis din po tayong hubad. Hello? Wala po tayong pag-aari dito. Ang lahat ng bagay sa Diyos. Ay? Pati ang anak mo sa Diyos yan. Wala tayong pag-aari dito, sabi ni Job. Hallelujah. Sino naniniwala doon? Pakinggan nyo mabuti ito ha, huwag kayong kukurap. Bawat katotohanan pag nilay-nilayin ninyo. Ngayon ang tanong, number 3, are we thief if we don't give our 10% to God? Magnanakaw ka ba kapag hindi mo ibinigay yung 10%? Hello?
Bakit? Kasi pag-aari lahat ng Diyos. Oy, tingnan mo yung katabi mo kung magnanakaw. Tanungin mo, magnanakaw ka ba? Hallelujah. Woo! Eh kung sa Kanya nga ang lahat ng bagay, at hindi mo ibinigay yung 10%, magnanakaw ka nga. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi lahat ng bagay, sabihin natin lahat ng bagay, na meron ako, yung 10% dapat sa Diyos. Anong meron ka? Oras. Time. Sino sa inyo, sa loob ng 7 araw, 7 times 24. 7 times 24, that's how much? 1,000, ano yan? 168. 168 hours. Ilan ang 10% nun? 16.8 hours. Oras pa lang yun. Sino sa inyo rito ang nakakapagbigay ng 16 at 80? Ano? 16.8 hours sa Diyos sa loob ng 1 linggo. If you are to divide it into 7, ilan yon? Ilan? 2.4. Ibig sabihin, kada isang araw mo, meron ka dapat inaalay sa Diyos ng 2 oras at 40 minuto. Because we have 24, pinahirapan ko pa, no? 24 hours a day. So, dapat meron kang 2 hours and 40 minutes sa Diyos na ibinibigay. 10% yon. Ilang oras ang ating service? 2 hours. Meron pang 40 minutes. Pero tayo, madaling-madali na. Ha? Pag uwi sa bahay, wala naman palang gagawin, nahihilata lang. Inaantay lang pala ni kumpare, magiinom lang. Maglalaro lang pala ng pusoy. Magdodota lang pala. Magkakarakrus lang pala sa kanto. Pupunta lang pala sa mall. God is requiring us to give our 10%. Ay, kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama. Oras pa lang po yun. Hey! Di lamang tayo mga intercessor kasi may Tuesday tayo. Pero kulang pa rin. Meron pang Monday. Wednesday, lamang din tayo pagka tayo nagsisimba. Saturday, lamang din kayo. Sunday, 4, pero may 3 araw pa. Ay. Oras pa lang yon. Ano pa meron ka? Time. Ano? Talent. Sino may talent dito? Imposible na wala kang talent. Di ako marunong pastor na kumanta. Hindi ka nga marunong kumanta, pero ang galing mo maglinis. How many of you giving the 10% of your talent to God? Alam niyo po ba, ang mga singers namin dito, nung una silang pumasok dito, hello? Pag key of G, nag-key of G ka, pinakanta mo, ang kakantahin niya, key of H. Wala sa tono. Hindi po lahat ng singer dito maganda na boses.
Nagulat ako kay Base kanina. Kinanta niya yon, ang taas nun. Anointed. Dati ka, boses ng asawa niya yan eh. Bakit? Ito, tatalangin ko. Ay, nako. Mamaya, ituloy natin sa ganon. Kaya yung mga nandito, advantage. Sila Aston, magagaling sa computer. Darating dito, alas 7 na ng umaga. Alas 7 ng umaga, nandito na sila. Preparing everything. They are giving their tithes. 10% of their talent to God. Now, ganito ang tanong ko. Yung 90%, anong gagawin ng Diyos? Doon kanya pagpapalain. Kung ano yung meron na iwan sa'yo, doon kanya pagpapalain. Kung ikaw ay negosyante, ibinigay mo yung 10%, yung 90% na naiwan sa'yo, pakibalik mo sa Malakay 3:10. And see, sabi niya, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Kaya magtataka ka, yung 90% na naiwan mo, ni-roll mo yun sa negosyo mo, nagulat ka, grabe. Ang nangyari, nag-boom ang negosyo. Ito yung tinuturo ni Pastor Lucky, yung remnant, yung meron kang naiwan sa'yo. Doon ka pagpapalain ng Panginoon. Pagka yung 10% mo, pinagdamot mo sa Diyos, nakadaya ka, 1% lang binigay mo, 99%. Ako pa ba? Talino kong to. Hindi mo ako mautakan, Lord. Tak mauto, lang maguto. Why? Because you are pleasers of man. Hindi pleaser of God. Masabi lang ng mga katabi mo, uy, nagtatight siya, oh. Hindi naman totoo yung tithes niya. Amen? Huwag mo pakialaman yung katabi mo. Dapat ikaw pakialaman mo sinasabi ng Diyos. Kasi gusto mo, mapabilang ka sa kaharian ng langit. Ibigay mo ng buong buo. Bring the whole tithe. Pag nakita ng Diyos ang faithfulness mo, yung 90% na maiiwan sa'yo will be multiplied, siksik, liglig, at umaapaw. At hindi lamang yan, may bonus pa. Anong gagawin daw ng Panginoon? May protection. And I will prevent pests from devouring your crops and vines into your field. Hindi niya hayaang mabumagsak ang negosyo ninyo. Nagulat ako kay PK and Daniel. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ito sa galing ni Daniel at sa ni PK. It is already the divine intervention of God. Nagtitinda ka lang ng jacket sa panahon ng tag-init. Wow! Sinong bibili nun? Wow! T-shirt, nagkakahalaga ba naman ng 18.5? Sinong bibili nun? Ako, bibili ako nun, may pera ako. Hindi na. Di ba? Pero bakit nauubos? Bakit nauubos? It is not because of them, but God touches the heart of the people to bless them. Napapa-oo sila. Pati si PK, nakikita ko yung reaction nyo. May bumili. Nagugulat. Tama, mali. Magugulat ka na lang kung paano ka pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Nung kami, ng misis ko, nakatira kami sa Cubao, naglalakad kaming dalawa, ma. Gusto ko yan. Balang araw, magkakaganyan tayo.
Pati yung sasakyan, kung ano yung tinuro ko, nangyari lahat yun. Bakit? May sakit yung anak namin, pero pagdating sa tithes, hindi ako magpapaloko sa demonyo. Focus ako. Pinaplansya pa po namin yung ibibigay namin sa Panginoon. And true enough, God has blessed us so much. Hallelujah. Grabe po ang prinsipyong ito. Hallelujah. Sino nabe-bless? Tandaan ninyo ha, hindi lang po pera pinag-uusapan natin dito. Anumang bagay na meron po tayo, dapat po lagi nating isa-isip yung 10% bigay mo sa Diyos. Sabi ng mga basketball player natin, paano kami pastor? Alam ka naman magbabasketball kami dyan. Kaya nga kayo naging usher Amen? And God will definitely bless you with your chosen endeavor. Si Buddha, grabe po. Very faithful din yan pagtatights niya. Nagulat siya, nanalo siya. 10 days? Korea, South Korea, may ginastos ka? Wala. Ni 5? Wala. Meron naman, yung mga pasalubong mo siguro. Huwag mo nang ibalot na naman. No? Nanalo. Kami mag-asawa, inaalok na naman kami ngayon, pupunta ng Japan. Sabi ko, no thanks. Sa Korea din. Sabi niya, no thanks. Ako na tumatanggi. Ha? Binuhin mo, pinamimili. Saan ka makakita? Sabihin ni Pastor Israel, you go back to Taiwan. Choose. Sabi niya, 7 days, 14 days, 21 days, 28 days. You choose, sabi niya. Sabi ko, no. Only 7 days. Enough. Nakita niyo mga kapatid, God will definitely bless you. Hallelujah. Sino rito ang gustong paglingkuran ng Panginoon? Remember this, God is the source of everything. Sabi ko nga lagi, miski gaano kalaki yung screen na yan, the useless, pero kapag nakasaksak sa power, Amen? Mapapakinabangan Ay. Okay, now, eto tingnan nyo to. Ano ang gusto ng Diyos na matutunan natin? Ano ang gusto ng Diyos? Tanungin nyo ako, ano ang gusto ng Diyos na matutunan natin? That is truth number 2. It's about? Yan. Ano sabi natin kanina? Number 1, everything belongs to God. 100%. Even your child, sa Diyos yan. Amen po ba? Now, number 2, it is not about the money you put aside, but your ability, discipline, and control to give your tithes. Hoy, gising! Madali po, ito, prangkahan tayo. Madali po bang magbigay ng 10%? Oo, hindi. Hindi. Totoo yun. Kaya kapag ikaw nakakapagbigay niyan, ibig sabihin, yung abilidad mo, yung disiplina, yung control mo, nasa sayo.
Hello? Nagagawa mo siya. Kasi you have the ability, you have the discipline, and you have the control. Because the Lord wants you to manage the blessing God has given unto you. Tandaan ninyo, hindi lang po pera ang pinag-uusapan natin. Everything that you have. Tingnan nyo, ang Diyos mahilig talaga sa 10% eh. Sabi niya, pag nagpatawad ka, ano yun? 70 times 7. Ilang percent ng 70? 7. Nagets nyo? Ano yung i-multiply niya? Tingnan mo ito. 100 times 10. Kung kukunin natin yung prinsipyo nun, 70 times 7, 490. Pag ikaw ay nag-ika po, 100%, 10% nun ay, times 10% ay, 100, ay 1,000, 1,000. Tingnan nyo, kung paano niya ibabalik sa atin yung 10%, siksik, liglig, at umaapaw. Ay, nako. Ang nais ng Panginoon makita sa atin is how you control yourself na kaya mong ibigay yung 10% para lang makasunod sa Diyos. That is your faith. Kaya nga kami nung araw, pinaplansya pa po namin. Ayaw kong magbigay ng perang lukot sa Panginoon. Kasi alam nyo, para tayong mga nahuli sa kanto, pupunta doon sa pulis, boss, boss. Hindi ganun ang Diyos natin. Amen po ba? Pag nagbigay ka, ibigay mo yung the best. Hallelujah. Now, number 3, if we can manage the tithes, then the 90% that is left will be entrusted to you and be blessed. Hello? Yung 90%, kanya pa rin yun. Kaya lang sa 90% kanya pagpapalain. Hindi na magkukulang yun. Patutubuin niya yun. Palalaguin niya yun. Kapag nagtapat ka sa 10%, ang 90% kanya pasasaganahin. Amen po ba? Kapag hindi ka magiging tapat sa kaunti, ano mangyayari? Yung kakaunti na meron ka, kukunin pa. Do you believe that? Prinsipyo yun eh. Kaya ka na kinukulang, kinakapos, kasi hindi mo pinaniniwalaan ang prinsipyong to. Kaya tanong ko kanina, sino gustong guminhawa ang buhay? Miski anong tayo nyo rito, lagay kayo ng lagay dito. Kung hindi nyo aayusin ang pagbibigay nyo ng 10%, maski na anong sipag at taga ang gawin ninyo, manloko ka na naman, loko, walang mangyayari sa buhay nyo. Amen? Hello? Ay, nako. Kaya ang pagpapala magsisimula sa katapatan mo sa 10%. Sabi mo sa katabi mo yan. Kaya ang pagpapala magsisimula sa pagbibigay mo ng 10% sa Lord. Amen? Sino rito kayang dayain ng Diyos? Kaya ba natin dayain ng Diyos?
Kaya ito po, number 3 na katotohanan. Magugulat po kayo rito. Number 3, pakibasa. Salvation is in the tithes. Ang kaligtasan daw po pala nasa 10%. Huy! Paano mo nasabi? Number 1, no tithes, no salvation. Ay, mabigat yan, pastor, ha? Bakit? Balikan uli natin in Matthew chapter 7. Not all who says to me, Lord, 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 will enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. And what is the will of the Lord? Give your 10. Pag hindi mo sinunod yung 10, may salvation? Wala. Tandaan ninyo yung pag sinabi kong 10%, hindi lang pera, kundi kabilang ang oras mo, ang talento mo, ang pag-aari mo. Time, talent, and treasure. 10% of it, offer it to the Lord. Doon ba sa kayamanan ang tinitignan ng Panginoon? No, wala siya pakialam doon. Ang gusto niya makita sa iyo, yung abilidad mo, yung disiplina mo. Amen? Na ginagawa mo ito dahil gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Pag hindi ka sumunod sa maliit na bagay, walang pagsunod, hindi ka pa rin niya kilala. In Luke chapter 10, verse 13, whoever, pakibasa, whoever next. Sabi niya rito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted by the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hello? Kasi pag niloloko mo ang Panginoon, ang Diyos mo nun, yung kayamanan meron ka. Pero kung sumusunod ka sa Panginoon, binibigay mo yung kayamanan mo, wala kang pakialam, kung ilan ang maiiwan sa'yo, pinapakita mo lang na ang Diyos mo, siya. Maliwanag po ba? Sasabihin natin, gross po ba yan o net? Huwag ka na magtanong. Kung ilan yung dumating sa'yo, 100,000, okay, 10,000, ibigay mo doon. Pag binigay mo, sasabihin ng Panginoon, angels, bigyan ng jacket yan. Naunawaan po ba ninyo, mga kapatid, na pinag-aaralan natin? You cannot serve both God and money. So, what do tithing does to us? Ano po ba ang ibinibigay ng tithing sa atin? Number 1, sabihin natin, accountability. Pag sinabing accountability, management. Lahat kanya, pinagamit lang niya sa atin. Kaya may accountability po tayo. Amen? Pahiram lang po ng Diyos sa atin yan. Kaya dapat accountable ka. Katulad ng talent. Darating uli ang Diyos sa atin, tatanungin niya ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa iyong talento. Hello? Kaya yung mga nasa ministry, it is a good decision. Ginagamit ninyo ang talento nyo sa Panginoon. Aba, pagka inuman, ang galing.
No? I did it my way. And now, gaganon pa yun. The end is near. And so I faith. Bigay na bigay. Pagdating sa simbahan, mali. Oh, ano sasabihin sa iyo ng Diyos pagka ginawa mo yon? Away from me, you evildoers. I do not know you. Amen? Ibig sabihin, Pastor, masama na pala magkaraoke. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang laging sinasabi ng Panginoon, but seek ye first. Hello? But seek ye first. Ano daw? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Eh kung sumusunod ka sa Panginoon, ibinigay mo yung 10% mo lahat sa Panginoon. Time, talent, and treasure. Paglabas mo dyan, gusto ng Diyos masaya ka. Sabi ng Panginoon, gusto ko happy ka. Amen? Inuna mo siya. Pag uwi mo, buksan mo na yung I did it my way mo. Sa bahay. Amen? Kantahin mo na. Gusto mo may chiquitos. And now, the end. Amen? Eh, ang problema sa atin, hindi mo na ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon, sige ka pala na sige. Tapos pag may problema, Lord, patawad. Ako'y magkasananang nilalang. Lord. Pambira kayo. Sabihin natin, accountability. Number 2, tithing does to us is to discipline, control. Hello? Yes, marami kang desire, pero wag mong ipagpalit yung desire mo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Psalm 37:4, delight unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Huwag mong unahin yung desire mo, unahin mo siya. Ang Diyos hindi nakakalimot. Yan ba desire mo, anak? Dahil inuna mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yan. More than you expect. Hindi mo nakakapunta kami sa ibang bansa, libre. Ang hirap kaya kumuha ng visa sa South Korea, sa Japan. Pumapasa kami, pagdating namin doon, sitting pretty, wow. May service pa kami. Ganitong oras susunduin namin kayo. Ganitong oras iuuwi namin kayo. Ibang klase. Sino dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Anong kailangan gawin? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. Number 3, basa. Sabihin natin, isigaw natin. Bakit? No one knows except God. Miski asawa ko, hindi ko rin alam yon. Talagang, miski asawa mo na siya, hindi mo alam lahat. Pero ang Diyos, alam niya lahat. Sasabihin niya sa'yo, hoy, Pastor Nicky, yung asawa mo, niloloko ako. Alam niya lahat yun. Hindi natin kayang lokohin ang Diyos. Ay, nako. Evaluate nyo sarili nyo. Bakit hindi ka nakakapagbigay ng 10%? Una, takot ka. Mawalan. Pangalawa, nangangamba ka. Baka kapusin. Inuunahan mo na ang Panginoon. Anong sabi niya uli? Balikan natin. Malakay 3:10. Anong sabi uli? Anong sabi? Ayun.
Ano yun? Test! Ay! Ano sabi? Anong ibig sabihin yan? Hinahamon ka ng Panginoon. Subukan mo ako sa bagay na yan. Oh. Pakibasa. Dalhin ng buong buo kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang tahanan. O isigaw nyo ngayon yan. Amen! Alam mo kasi tayo, ang problema natin, gusto natin lagi shortcut. Nakapila tayo sa Lord, na naginip ako, siyam na number. Irambol-rambol ko to, Lord. Lord, miski 3 na lang. O, pipila ka to, Lord. Magkano jackpot ngayon? Oh, 75 million. Lord, sana panalo. Lord, panalo. Huwag kayong mag-alala, ginagawa ko rin yun noon. Hallelujah. Lord, miski 2 na lang. Kasi yung umiikot sa amin, nagpapataya ng weteng. 2 na lang, pompyang. Hindi natin kaya ng shortcut. Hallelujah. O, number 4. Basa. Diligence. Ano yung ibig sabihin ng diligence? Making sure you won't steal. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo sa sarili mo na hindi mo nanakawan ang Diyos. Ang tawag doon, diligence. Amen? Lord, pambili na ng gatas ng anak ko to, Lord. Biro mo yung anak ko noon, inoperahan, naghihinga noon. Hindi mo alam kung mabubuhay. Ako lang ang sumasahod. Ang gagawin ko, nako, pambili ng gamot, anong unahin ko? Sabi ko sa katuwiran ko, Panginoon, uunahin kita kasi ikaw naman ang may akda ng buhay. Kung kukunin mo yung anak ko, di kunin mo na. O, inuna ko siya. Ngayon ayaw naman mamamatay-matay. Halika mo, Nick, halika dito, halika. Kita mo, may nauna na naman sa kanya si Arnold Schwarzenegger, patay na. Ito, inoperahan, 6 na buwan, namatay, nabuhay. Multo, hindi. 6 na buwan, inoperahan sa puso, dito. Pagkalipas ng ilang buwan, eksakto 1 taon siya, nagbara uli, inoperahan na naman dito. 1-year-old siya. Sabi ng doktor, mamamatay siya 1, 3, 5, 7, 11. Pagdating sa 11, yung doktor na nagsasabi sa kanya, namatay. Noong 2018, nag-seizure siya. Comatose for 1 month. Sabi ko, Panginoon, 2 ang PWD ko. Yung isa 16 years old na naka-wheelchair. Ayoko naman na pupunta kami sa ospital, sa simbahan, 2 ang naka-wheelchair sa amin. Kasi hindi na po siya nagigising. 1 buwan po siyang comatose sa Heart Center of the Philippines. Dininig ng Panginoon ang aking panalangin, Lord, sana paabutin niyo man lang ang anak ko hanggang sa 30 years old siya. 30 years old na ngayon. Nanalangin uli ako, Panginoon, bawi uli. Sabi ng Panginoon, laban-laban, bawi-bawi ka. Lord, wag na. Kayo na pong bahala sa istorya ng buhay niya. Ngayon,
may panibagong istorya na naman gagawin ng Diyos sa buhay niya. Mag-aasawa na raw siya. Eh di wow! 30 years old na, mag-aasawa pa. Sabi ng doktor sa kanya, bawal kang mag-asawa, bawal kang magbuntis, bawal kang manganak. Kung kalooban ng Panginoon, anong gagawin ko? Amen? Doon ka na. Ito 3 beses yan. 1, 2 rito. Yan si Monica ang taga. Dami ng tama niyan. Pati dito. Nakita nyo? Hallelujah. Sabihin mo, maging diligent ka. Amen. May natututunan? Alam nyo mga kapatid, ang iniingatan sa buhay na ito is the integrity. Hello? Huwag po tayo magpapasira sa maliit na bagay lamang. Lalo na sa Diyos. 10% lang ang hinihingi ng Diyos na magpapala sa'yo. Pagdadamutan mo pa, lolokohin mo pa, magnanakaw ka pa. Number 5, ano na meron? Ano? Faithfulness. Mahirap siya mga kapatid, pero kinakailangan mo na gawin pa rin ito. Amen? Number 6, trustworthy. Ang pagtitiwala po ba ay kusang ibinibigay yon sa tao? Hindi ba yon ay ini-earn natin? Pinagtatrabahuhan po yun eh. Para ang tiwala ng tao, makuha mo, pagtrabahuhan mo, hindi pwedeng automatic yun. Amen? So Jesus gave an example of being a good manager. Saan? Sa John chapter 6 verse 1 to 5, ito yung kwento na nagpakain ng Panginoong Yesus ng 5,000 kalalakihan. Pero pag isinama mo ang bata, pati ang kababahihan, there are about 12,000 people na ang ipinakain ay mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Hello? Tingnan nyo ha. Ang Panginoon, pagkatapos kumain ng lahat, pinaipon niya lahat ng sobra, may sobra pa. At ibinigay sa 12 disipulo. Okay? To make the story short, mga kapatid, si Jesus hindi nakakalimot sa mga disipulong sumusunod sa kalooban niya. Amen po ba? May delegation po siyang ginawa. At lahat po ay nakakain. Amen? Hallelujah. So, we'll end in this quote. Hindi ito tungkol lamang sa pera o material na bagay, kundi maturuan niya tayo sa pamamahala, disiplina, at paglilingkod ng tapat sa Diyos. Ito ang tunay na diwa ng ikapuk. Amen po ba? Sinong naniniwala sa inyo doon? Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon? Sumunod ka sa Kanya. Sasabihin natin, bakit naman yung mga walang Diyos, yung mayaman, yung mga drug lord niya, nag-iikabo ba yun? Huwag nyo na silang intindihin. Ha? Ang sabi ng salita ng Panginoon, para lamang silang bulaklak sa parang na matutuyo, malalagas, at mamamatay. Amen? Pero tayo na sumusunod sa Panginoon, even to the next life, we will be with Him. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hoy,
Ilan ang oras na bibigay dapat natin sa Diyos araw-araw? 2 and 40 minutes. 2 hours and 40 minutes. Kaya meron po tayong devotions, prayer. Miski nagda-drive ka, ang diwa mo sa Panginoon, you're giving time to the Lord. Ha? Bukod sa pananalangin mo, nagda-drive ka, Lord, salamat po, nakikipag-communicate ka sa Kanya, you are giving your time to the Lord for 2 hours and 40 minutes. To God be the glory po talaga yun. Amen? Hello? Hallelujah. Hallelujah. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, today, I lift up to you these people, O God. Lord, I believe that your Spirit struck their hearts, their mind, and their spirit, O God, to the truth that you want us to believe. Lord, give us wisdom in everything that we do. Everything, all these things, we bring back all the praises, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.